8:30 na pero walang araw. So, sobrang lamig. Siguro ang temperature namin ngayon is 8 degree. Bibili lang kami ng dal. Tingnan nyo. Paharurot. Kala mo nasa highway. May saging, oh. At saka bayabas. Mansanas. Usually, nag-start ang school ng 9 o'clock. Pero si Cham kasi, maagang pumapasok, naglalaro. Ayan. Oo. Ang dami. Yung may tao. Eto, dito yung tindahan na binibilan namin. Mga supplier nila. Tapos ito, Dai yogurt. Yan. Sweet yogurt ata to, no? Me? This is sweet yogurt. Tapos ito, sweet din. Ay, ampaw. Bibili ako nitong ampaw. Bibili ako nito. Meron sa atin nito eh. Bibili ako nito. What is this, B? Chickpeas din. Ito yung dal. Imimix namin yan pareho. Tapos, ito, black beans. May munggo dito. We'll get munggo also, B? This one, no? Half munggo lang? Alam nyo yung munggo, masarap siya pag binuboil lang, tapos lalagyan ng gatas. Green. Ito, green. Ito, hindi ko alam kung ano to. May black beans din. Ayun, mahal. Sangkaka. You know. That one you want to eat, the last one? Go ahead. Which one? This one? This one? I don't know what is that. This one is good for the cold. I don't know how to eat. दाल जस्तै गरेर झालेर खाने है सुरक्षित पहिला तपाईको उसिन्ने उसिने अनि यो दिन बेलुका भिजाउने Hindi ko alam, parang flaxseed. Lumi ng kuko ko, parang flaxseed. Yun lang bibili namin. Tapos ganito yung oil, mga nakaganyan. Naka-box. Ayan. Try namin yung bago. What you call that one? Chagaw. Gat daw. Hindi ko alam kung ano. Parang wala sa atin yan. Gat. Ayun din shop nila yun. Ayun. A few moments later. Okay, magandang hapon, malamig na hapon sa inyong lahat. Kamusta kayo? Kamusta yung mga araw nyo? So, ngayon, nagpe-prepare ako for, magmamarinate ako nung chicken at saka ng pork. Pang-barbecue mamayang gabi kasi sobrang lamig. So, napag-desisyonan namin na mag-ihaw-ihaw dun sa taas. So, mamaya pakita ko sa inyo habang nagchichikahan tayo, magba-barbecue tayo mamaya-maya. So, for now, ang ingredients ko, bale, sa pork, ang gagawin kong barbecue is pang Nepali style. Tapos sa chicken, gagawin kong Filipino style. So, para magkaiba ng lasa. Nagtotow ako ngayon ng frozen kasi yung chicken tsaka pork eh. So, natatagalan ako. Ang ginawa ko ganito. So, bali ganyan. Nilagyan ko siya ng mainit na tubig. Ngayon, malamig na siya ulit. So, ito ko lang yun saglit and then ipakita ko sa inyo kung paano yung Nepali style na pork barbecue. Balikan ko kayo maya-maya. Okay, so natow ko na itong pork. I-marinate na natin. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kita nyo ba? So, unahin ko lang itong onion. Supposed to be itong onion. Ano dapat to? Itong onion supposed to be paste. Tinamad ako. Kaya naging ganyan.
After nun, itong ginger garlic paste. Itong manok kasi, ang tagal mag-defrost. Mainit na nga yung nilagay ko eh. Okay. So, after nun, lagyan natin ng turmeric, jeera, it's like cumin powder, and then salt. Supposed to be, kung gusto nyo na maanghang, lagyan nyo ng chili powder, chili flakes. So, ito garam masala to. Masala din nila. And then, dapat meron pa din yung yogurt. So, maya ko na lang lagyan ng yogurt kasi wala akong yogurt ngayon. Ihabol ko na lang mamaya. Mamayang gabi pa naman yung Dinamihan ko yung lime. After nun, konting oil. So, mustard oil na lang yung ilalagay ko. Siguro. Konti lang naman. Tansya. Mga 1 teaspoon. Ayan. Ihabol ko na lang ang yogurt mamaya. Tapos, haluin mo lang natin to. Hindi ko na nilagyan ng yogurt muna. Okay? Tapos, lagay na natin tong baboy. Ewan ko ng lasa nito. Hello. Okay. Yan. Ito pala, gawa ko to. Yan, no? At saka yung bonnet. Sobrang lamig kasi. Dagdagan ko siguro ng asin. Kasi yung asin dito, hindi masyadong maalat. Ayan, ganyan lang siya, halo-halo. Wala akong gloves eh, kaya kinamay ko na lang. Ganyan lang siya, bali magiging ganito yung itsura niya. Tapos marinate lang natin to hanggang mamaya. So time check na ngayon, nasa 4 o'clock ng hapon. So mga bandang 9 pa siguro kami nito after pa ng namin, fellowship. So, ayan, ganito lang siya. Okay, so, nagpabili ako ng yogurt ketchup, konti lang. So, lagyan natin para konting yogurt lang. Tapos, i-mix ko ulit. Tingin ko dadagdagan ko pa yung excuse me. Tingin ko dadagdagan ko pa yung salt. Dagdagan natin ng konti pa yung salt. And lagyan ko din ng pepper. Puro tansyahan lang yung measurement nito. Medyo nag-freeze pa siya. Ayan. Okay na. Ganyan lang siya. Then, mamaya na lang to. 1 eternity later. Okay. Para dito sa chicken barbecue marinade, lagyan natin ng ketchup. Spoon. Simutin natin, sayang. Ketchup. Ano to? Tomato ketchup lang. Hindi uso dito yung banana ketchup. So, tomato ketchup to. And then, next natin ang Sprite. Ang liit ng Sprite, no? Kasi 1 cup lang yung kailangan ko nito. Sana umabot sa 1 cup. Uy, eksakto. Oh, Sprite. Konti na lang, lagay na natin. So, ito, how many ml? 250 ml is 1 cup. After nun, soy sauce. Dala ko pa tong dato puti na to eh. Ayan.
Lagyan natin ng soy sauce. 1 cup. No, sayang. Hindi ko na inano na 1 cup kasi sayang. Konti lang naman. Konti na lang naman. And then, lagyan ko ng oyster sauce. Ito, dala ko din to. Konti na lang. So, ilagay ko na lahat. Okay. And then, ano ba sunod dito? Garlic. Garlic, mag-ano na lang muna ako. Medyo malaki. Mag-swimming na to. Ang matigas masyado. Madulas kasi yung kamay ko. Basa. Okay. Tinamad mag-mince kaya. Ayan. Okay, garlic. Siguro dagdagan ko pa ng konti. Mga dalawang, ano ba? Dalawang cloves ba? Cloves ba ang tawag dito? Or ulo. Ganun. Pinagpawisan ako doon ng bonggang-bongga. Ito pala yung magpapainit pag press na. Sobrang lamig dito sa amin. Ngayon, pinagpawisan ako dahil sa pag-press ng garlic na to. Ito lang pala yung sikretong pampainit. Okay? And then next, salt and pepper. Lagyan natin ng salt. Ano lang. And then pepper. Tapos, etong brown sugar. Mix lang natin. Gamit ako na mas malaking mas malaking panghalo. Mix lang natin lahat para ma-absorb ng lahat ng chicken. So dito ko na lang siya ilalagay, hindi ko na ita-transfer kasi medyo malalim tong bowl na to. Tapos ito na din yung gawin kong sauce mamaya. Yung pinagmarinatan. Okay, so far, ganito lang. Tapos, mamaya naman ulit pagka magba-barbecue na kami. Okay? Magba-barbecue tayo plus chikahan. Ulit. Bye-bye! See you later! Later that same evening. Good evening, magandang gabi. Sa sobrang lamig, napagdesisyon na naming tatlo na mag-bonfire. Kasi, I think 13 degree pero still malamig siya. Kasi kanina walang araw. So, kanina diba, ako ng pang-barbecue. So, magba-barbecue tayo. Ito, naka-ready na. So, habang nagba-barbecue, magchichikahan tayo. Okay? So, hintayin lang natin tong maging uling. After nun, makakapag-barbecue na tayo. Okay, so, kamusta kayo? Kamusta ang inyong mga gabi? Kamusta ang weather dyan kung saang bansa naroon kayo? So, ngayon dito sa Nepal is malamig. Tingin ko sa ibang place may part na mainit din. Sa ibang part ng mundo. So, start na tayo kasi may nagtanong regarding, hindi naman siya totaling tanong. Meron nag-request na kung pwedeng magbigay ng tips para sa mga tourist na gustong bumisita dito sa Nepal. Okay, so, unahin natin So, ngayon, magbibigay ako ng tips. Pero ito, based lang naman sa opinion namin mag-asawa. So, start tayo sa visa. Unahin natin yung visa. Madali bang makapunta dito sa Nepal? Masasabi kong oo regarding sa pagkuha ng visa. Bakit? Kasi ang visa is napakadaling kuhanin. Ang visa dito sa Nepal is napakadaling kuhanin. So, magbubuka lang ng ticket.
Hindi mo na kailangan pumunta so kahit saang embassy, bubuka lang ng ticket. And then, makakakuha ka ng visa on arrival dito mismo sa airport. Uy, bumagsak. Saglit lang. Hello, meron pala dito. Saglit lang, Okay. So, katulad nga ng sinabi ko, actually, na-vlog ko na to, yung pinakauna kong vlog since na nag-settle ako. I-post ko na lang din dyan. So, ang visa is may 15 days, 30 days, at saka 90 days. So, ang 15 days, it's around $30. Ang 30 days, it's $50. At ang 90 days ay $125. So, iyon is kung kukuha ka ng visa diretso dito paglabag mo ng eroplano sa airport. Ngayon, halimbawa, kumuha ka ng 15 days. 15 days na visa, tapos gusto mo mag-extend. Iba na yung magiging presyo nun. Hindi yung 15 days mo nakuha sa airport is $30. Pag nag-extend ka ng another 15 days is $30 also. Hindi, iba na. Iba na yung price nun. Ang magiging price na nun is $45. So, each day ng extension mo is $3. Okay, so, ayun. But then, kung manggagaling ka sa ibang bansa, like hindi ka manggagaling sa Pilipinas, kung manggagaling ka sa Middle East or sa ibang countries, mas madali. Kasi ang ticket is mura lang. Not unlike kung manggagaling ka sa Pilipinas, kasi from Philippines to Nepal, walang direct flight. So medyo costly yung ticket. So ang pinakaunang tip ko is like, kailangan mo maging ready financially, physically, at emotionally. Okay? Ayun. Tapos, okay na tayo sa visa. And kung may question po kayo, i-comment down below nyo na lang para maliwanagan din kayo kung may medyo tanong kayo. After sa visa, halimbawa, nakakuha ka na ng nandito ka na sa Nepal. So, kailangan mo naman ngayon ng accommodation. So, ang pangalawang tip namin is like, bago ka pumunta dito sa Nepal, mag-canvas ka na ba ng mga hotel prices. I think sa booking.com meron silang mga hotel prices. So, dito kasi is napakadali lang kumuha ng hotel. Napakadali lang kumuha ng ng matitirhan, ibig kong sabihin. Kasi maraming options. Kung gusto mo ng 5-star hotel available, meron din namang hotel na mumurahin, meron ding guest house, at merong hostel na tinatawag na yung parang bunk bed lang ba? Ito is para sa mga backpackers ba na mag-i-stay dito sa Kathmandu ng anong tawag nito? Ayun, yung guest house is mura lang din or the hostel mura lang din para sa mga may mga bunk bed lang na mura din yung presyo. Ipasok ko lang to lahat. yung kasama kong nagbablog, umalis na. Si Cham talaga mahiyain. Okay. Is this enough? I'll add more. For this? Gumagawa kami ng uling. Okay, ayun, katulad nga ng sabi ko, madali lang makahanap ng matitirhan. At ang pangalawang tip namin is, kailangan, ayun nga, mag-check ka muna, compare mo muna mag-canvas ka muna ng prices ng mga titirhan mo. At yung pangatlo is, kailangan kumuha ka nung malapit lang sa airport. Kumbaga, accessible sa airport. Katulad ng Kathmandu Metropolitan, then Lalitpur at saka Bhaktapur. Yung tatlong ito yung mga malalapit lang sa airport. Much better kung magbubook kayo ng hotel, malapit lang sa airport. So, mura lang din yung transportation. And then, susunod is yung may isa pa. Susunod is yung transportation.
So, sa transportation naman, kung gusto nyong pumunta, like, di ba, dito kayo sa Kathmandu bababa. So, kung gusto nyong pumunta ng ibang villages or ibang lugar, like from Kathmandu to Pokhara, meron niyang by air or by land. So, kung by air kasi, maybe yung iba financially able, pero doble kasi yung price. Kung ang locals na magta-travel ng domestic from Kathmandu to Pokhara, ang price ng air ticket is around 4,500 or 5,000 rupees. Para sa tourist or foreigner, double yung price. So it will cost you like 9,000 to 10,000 rupees. Lahat dito, pag iba yung presyo pag foreigner ka. Especially sa mga heritage area, kailangan mo magbayad ng entrance fee na around 1,000 pag pumunta ka ng Basantapur, Lalitpur, and ano yung isang Durbar Square? Bhaktapur. Yan, lahat ng Durbar Square na to may entrance fee. At pag nagpunta ka naman din ng Chandragiri, Bauda, Pashupati, lahat yan, double yung presyo. So, ganon. So, kung gusto nyong magpunta ng Pokhara or any other places na outside the Kathmandu, much better by bus kayo. So, ma-enjoy nyo pa yung view along the way. So, pagka naman, ingat kayo pagka magsha-shopping, lalo na sa Tamil area or sa Bauda area. Kasi itong mga place na to, iba yung presyo ng foreigner sa locals. So, minsan nagcha-charge sila. Hindi sa nila lahat ko, pero may mga shops na magcha-charge ng mataas na presyo pagka foreigner ka. Pero meron ka ring makikita na honest sila na ito lang yung presyo mo. Ito lang yung presyo mo. Ito lang yung presyo na hindi sila magtataas dahil foreigner ka. May ganun. So hindi siya lahatan. Pero ingat kayo sa mga ganong type ng shops. So, pagka gusto nyo mag-travel around Kathmandu or Lalitpur, Bhaktapur, mag-download kayo ng app ng InDrive or nung Pataw. Kasi mas mura kung magbubook kayo ng parang Uber yata sa atin sa Pinas. Mas mura kung magbubook kayo through that app compare sa papara ka ng taxi. Mas mataas ang charge ng normal na taxi. Okay? And the funny thing is, yung mga taxi driver dito, pag nagbuka, hindi nila bubuksan yung meter nila. Meron silang metro pero hindi nila bubuksan. So magfi-fix sila ng price na halimbawa gusto mong pumunta sa ganitong lugar, sa Bhaktapur. Instead na mag-meter sila, hingang ka 1,000 rupees. Ganun. Lagi silang nagcha-charge ng mataas. Kaya ingat, especially yung foreigner. Okay, kaya mas mabuti na mag-download kayo ng app na InDrive or Pataw para fix ang price na babayaran nyo. Or kung komportable naman din kayong gusto nyo mag-explore, pwede rin naman kayong motorcycle or through InDrive or Pataw, meron silang service din ganun. Hindi lang taxi, meron ding motorcycle. So yung motorcycle, mas mura yon. Kung nakikita nyo sa mga video ko, minsan nagbubook ako ng scooter or motorcycle. Mas mura pa ganun compare sa taxi. Yeah. What time now? Okay, next is matatapos na tayo. Itong ginagawa kong uling hanggang ngayon hindi pa tapos. Okay. So, ayan, pagka ganitong winter, ganito, nagbo-bonfire kami para pampaalis init. Ay, sorry, pampaalis lamig. So, susunod natin is, tapos na tayo sa visa, sa accommodation, sa transportation. Ano yung susunod natin? Activities. Okay ba yon? So, activities dito sa Nepal or place kung saan nyo gustong pumunta. Pero bago yun, suggest ko kung plano nyo pumunta dito, mag-visit dito sa Nepal, at least allot 15 days para ma-enjoy nyo yung
yung Nepal, ma-explore nyo. Kasi kung weeks lang, 1 week, or days lang, parang dito lang kayo sa Kathmandu nun. So ngayon, kasi yung Kathmandu, enough na yung 2 to 3 days na explore. Much better, I suggest. So pang additional tip ko na mag-explore kayo outside the valley, sa mga villages. Kasi dito, yung cost of living... Ulit. Kasi dito, medyo mataas. Dito sa Kathmandu, medyo mataas ang mga bilihin. Bakit? Kasi nga, tulad ng lagi kong sinasabi, dito, mahal ang mga bilihin kasi mostly ng items ay ini-import sa India or China. Pero, once na pumunta ka ng villages, tulad ng maybe Pokhara, Chitwan, parang ganon, mas mura ang mga bilihin doon. So, halimbawa sa villages, gusto mong, di ba, pupunta ka ng village. So, instead na mag-book ka ng hotel, may mga homestay na tinatawag doon sa villages na yun. Community homestay. Okay, so homestay is like iba't ibang culture, iba't ibang caste na magstay ka sa kanila. Like, kung paano sila nabubuhay sa araw-araw, pwede mo ring i-experience yon. Like, for example, nagtatanim sila. Pag nag-homestay ka sa kanila, pwede ka ring magtanim. Otherwise, kung ayaw mo, pwede mo lang silang panoorin. Or yung culture nila, kung gusto mong magsuot ng damit nila, pwede rin yun. Then, pa-picture ka. Ganon, sa mga villages. May mga community homestay na for culture. Like, may Taro culture, may Gurung, may Magar, may Takali. Maraming klase ng culture na gusto mong i-explore. Nasa sayo na kung anong gusto mong piliing homestays. Mas mura din yon. So, mag-start na tayo ng barbecue. Ganito lang. It will fall down later. So, unahin natin ang konting chicken and konting... Ito yung minarinate ko kanina. Hindi ko sure kung kita nyo kasi madilim. Sandali lang wala talagang tong... Okay? Okay? Unahin natin tong chicken. Medyo madali kasi maluto itong chicken compare sa baboy. Yan. Ganito mag-barbecue dito pala sa Nepal. Hindi uso yung ini-stick. Okay, doon muna tayo sa... Amoy usok na ako. Doon muna tayo sa places kung saan nyo gustong bumisita. Suggestion ko, kung magte-take ka ng 15 days na tourist visa, 2 to 3 days, enough na dito sa Kathmandu. Puntahan ng mga Durbar. 3 kasi yung Durbar Square Basantapur, Lalitpur, at saka Basantapur, Lalitpur, saka Bhaktapur. So, bakit may 3 Durbar Square? Dati kasi, Durbar Square means palace. Dati kasi may 3 kingdom, kaya 3 ang palasyo. So, isti ko na lang kung ano-ano yung kingdom na yun kasi parang hindi ko pa... Siya kingdom lang yung nakita, alam ko The rest, hindi ko alam. Okay? So, ayan yung mga Durbar Square. Then, Chandragiri. Tapos yung mga, yung Nagarkot, kung saan may sunrise na maganda. And, Pashupati, Bauda. Ano pa ba yung mga nandito sa Kathmandu? And yung mga temples. Mostly iyan. Pero, outside ng Kathmandu, yung mga katulad ng sa Chitwan, yung magsa-safari ka, pwede kang pumunta sa Chitwan. Nandun yung Chitwan National Park, Sauraha. Pwede kang mag-jungle safari, sumakay ng elepante. Pwede kang mag-jeep safari, elephant safari, at saka pwede kang maglakad lang with a guide.
So, ma-enjoy mo yung view doon sa Sauraha. And then, after ng Chitwan National Park, punta ka, kung gusto mo, pwede rin yung sa Ilam. Eastern part naman yun ng Nepal. Ano makikita doon? Nandun yung tea capital ng Nepal. Lahat ng types ng teas. Tea garden nandun sa Ilam. Ayun, yung Ilam nga, doon siya sa eastern part. Ngayon, kung gusto mo naman ng western part, merong Mustang. Mostly, makikita mo doon sa Mustang is, mountain desert. Parang landscape lang. Parang hindi masyadong, hindi pa rin ako nakapunta sa mga sinasabi ko sa inyo. Pero, mostly kasi, iyon yung dinadayo ng mga tourist. At lalo na yung Everest Base Camp. At may Annapurna Base Camp din. So, doon tayo sa Annapurna Base Camp muna. So, sa Annapurna Base Camp, okay, sa Annapurna Base Camp, sightseeing. Pag nag-Annapurna trekking kayo, makikita nyo yung mga mountain, mga ganun. So, adventure. Tapos, dito sa base camp, medyo unang-una, mahal ang pagpunta doon. Tapos, kailangan mo at least 15 days. Base camp pa lang yon ng Mount Everest. Uy, ang bango. Kaya lang, parang sunog. Tapos, okay. Yung Everest Base Camp, medyo mahal talaga siya. Compared sa Annapurna Base Camp. Sa Annapurna Base Camp, you need 3 days paakyat and 3 days pababa. Ganon. So, sa Everest Base Camp, kailangan mong mag-aeroplano hanggang sa Lukla. Lukla, yun yung pinaka-most dangerous airport. Isa sa pinaka-dangerous airport. And then, sa Annapurna naman, pwede kang mag-bus lang until Gandruk. Hindi pala Gandruk. Alam niyo talaga nahihirapan ako mag-pronounce ng mga Gandruk. Ayun. Puro siya. So, ayun. Tapos, syempre, hindi mawawala. Nakikita niyo pa ba ako? Puro usok, no? Syempre, hindi mawawala yung sa Pokhara. Kasi sa Pokhara, marami kang activities na magagawa. Kasi parang iyon yung pinaka-tourist capital ng Nepal. Meron diyang paragliding, bungee jumping, ano pa ba? May balloon, hot air balloon. At saka ultralight aircraft. Iyon yung sasakay ka ng helicopter. Tapos, itutour ka nila around sa mountain na yon. Ayun. So, ayun yung mga activities na konti lang yung nasabi ko, pero i-attach na lang namin dito yung mga iba pang details. So, ayun lang so far yung pagkakaalam ko regarding sa mga tourist na gustong bumisita dito sa Nepal. At sa tingin ko ay hindi ganun kahirap na pumunta dito. It's just that, yun nga, katulad ng sinabi ko, kailangan mo maging prepare physically, financially, and emotionally. So far, kung may gusto pa kayong malaman about sa Nepal or may tanong kayo regarding sa video na to, comment down below lang po. And willing naman kaming sumagot ng mga questions nyo. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. At sa mga nag-subscribe po, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, baka naman pakiclick po yung red button na subscribe, then click nyo na din yung notifications bell para updated kayo sa mga video namin. Like and share, SL Nepal. Maraming salamat po. Magandang gabi. God bless everyone.
If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.